Hello mga kaibigan solutions, nawala ba ang cellphone mo, nasira ang SIM card or hindi mo lang talaga mabuksan ang old GCash account mo? Well, today tuturo ko sa inyo kung paano natin makukuha yung funds or pera natin dun sa ating lumang account. First, kailangan mo munang gumawa ng bagong GCash account and kailangan i-fully verified mo yung account. Once na makagawa ka na, i-open mo lang yung bago mong account then punta ka lang under ng profile. So, nandito yun sa may lower part and here, ang gagawin natin, hahanapin lang natin dito yung help. So, dito yon under ng pinaka lower part. And dito sa help center, makikita natin, meron ditong my support tickets. Dito tayo magmamonitor ng ating tickets. Pero ang gagawin natin dito, ang una natin isi-search ay yung keywords ng ating problem. So mga kaibigan, ano nga ba yung keywords ng ating problem? So, yung transfer funds. Transfer And mga kaibigan, habang tinatype ko pa, huwag niyong kalimutan mag-like and mag-subscribe. Malaking tulong yan sa ating community. Thank you. So once na ma-search na natin, hihintayin lang natin yung result. And dito makikita natin yung articles. Wait lang, i-close lang natin to. So ito yung mga articles na available. So meron dito yung transfer funds with GCash for business. Pero yung ating gagawin ngayon ay mag-transfer funds tayo and services galing din sa old GCash account natin. So, meron na din ditong guide kung paano nga ba yung gagawin natin. Pero para mas mapabilis natin, hindi na natin iisa-isahin. And madami pang ibang articles dito na pwede nyo din basahin. But first, ang gagawin muna natin, pipili muna tayo or magsiselect tayo ng isa. So, ito yung isi-select natin. Yung transfer funds and services from my old GCash account. Once na ma-select na natin or ma-click natin yung topic na to, ang lalabas dito ay yung chat with GG dito sa may lower part. Ito yung kailangan natin i-click. And alam nyo ba mga kaibigan na dito mabilis na lang yung magiging process dahil hindi na natin kailangan pang magbigay pa ng ibang documents. Now mga kaibigan, input natin dito yung ating problem sa message box. So, transfer funds with services. Okay, so lahat ng services na meron sa inyo dun sa luma nyong account na hindi nyo mabuksan, magre-request tayo na i-transfer yon sa ating bagong GCash account. So, send lang natin and hintayin lang natin na reply ni Gigi. And habang hinihintay pa natin mga kaibigan, remind ko lang ulit kayo na huwag niyong kalimutan i-like tong video na to. So now, i-clarify lang natin, pwede tayo mag-reply dito ng yes, correct, pero ang nireply ko dito, lost SIM. Okay? So, pareho lang naman yon. Bahala na kayo kung ang gusto nyo i-reply, yes, correct. So, right now, ang ibibigay naman na natin is yung registered number dun sa ating lumang account. So, ang ibibigay natin, yung number po natin na nakalink dun sa ating old GCash account na hindi na natin bubuksan. Okay? So, dito, once na maibigay na natin, sorry, ikakat ko na lang yung video para hindi nyo makita yung number ko, okay? Kasi yung akin, ginagamit ko pa rin yung number, okay? So, once na maibigay na natin yung number, papipiliin na tayo dito ni GCash kung ano ba yung gusto natin gawin. So, meron dito yung option A, pwede tayo mag-request na temporarily isuspend natin yung account natin. So, magre-request tayo kung nawala natin yung SIM card natin. Pero yung pangalawa naman dito, yun na nga yung ita-transfer natin yung funds natin and services from old account dito sa ating bagong GCash account. So, piliin natin yung number 2 dahil yun yung ating topic today. So, now, ipoprovide na natin yung bago nating mobile number. Yung bago nating mobile number, ito yung makaka-receive ng old funds natin. Okay? So, dito, isa-summarize si GCash. So, tingnan nyo mabuti from dun sa luma natin mobile number na nakaregister dun sa old account natin. Ito transfer dito sa bago natin mobile number na nakalink dito sa ating bagong GCash account. So, make sure dapat fully verified din po yung GCash account na ginagamit nyo ngayon. So, once na okay na, itatap natin dito or i-reply natin yung yes, correct. And here, babasahin natin yung paliwanag ni GCash
na sinasabi nila dito na lahat ng meron tayo dun sa ating old account ay ito-transfer nga dun sa ating bagong account. Pero dun sa may GSave products, kung gumagamit kayo ng GSave, para mabago yung contact number na nakalink doon, pwede niyong tawagan yung bank na partner nila. Okay? Kasi hindi yan babaguhin ni GCash. So, kayo yung kailangan gumawa, kailangan yung tawagan yung bank and ipabago nyo yung number na naka-input doon. Okay, so once na okay na, itap nyo dito yung yes. Pero dahil ako, hindi naman ako magre-request, ginawa ko lang to para alam nyo yung gagawin nyo, kayo na yung magpatuloy. Pagkalagay nyo dito ng yes, I agree, magpo-proceed na si GCash na i-transfer yung funds dun sa yung bagong GCash account at magmo-monitor ka na lang ng email mo or mobile number mo dahil magme-message sila sa iyo or ino-notify ka nila kung successful na na-transfer yung funds. And kung minsan humihingi din sila ng additional documents katulad ng valid ID o kaya naman selfie. So, usually wala naman na silang hihingi na additional documents lalo na kapag wala namang problem yung old account mo. So, hanggang dito na lang ang video ko mga kaibigan and see you again. Bye!